Isang magandang araw sa inyo mga kapadyak. Grabe, sarap ng buhay. Oh. Tingnan nyo naman. Paduyan-duyan lang dito sa malapit sa tubig. Ayan. Sana lang hindi mapagot tong ano. Hindi maputol tong tali ng duyan. Diretso ko dito sa ano. Sa tubig pagka napagot to. Ayan. So ngayon mga kapadyak, gagawa nga pala ako ng video kasi nga ano. Gusto kong ipakita sa inyo yung bagong build na bike na ano. O yung e-bike na ano. Na ginawa ko nung nakaraan. Kasi nga isang buwan na akong di naka-upload ng ano ng video mga kapadyak. So ayan, ipapakita ko sa inyo itong bike na to mga kapadyak, yung ano Cannondale na Kujo number 2. Yung pinakita ko sa last video. Kaya lang sa video na yun mga kapadyak, ano pa lang siya, bike pa lang, hindi pa siya yung e-bike. Yan. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung naging itsura niya na nakabitan ko na ng ano ng motor. Ayan, yan na yung bike natin. Lupit. Sa mga hindi nga pala nakakita ng video nung nakaraan, ayan, ito nga po pala, ano, plus size 3.0 na ano. Ayan o, napakaganda. Tapos kinabit ko dito lahat ng ano, lahat ng mga nasa bike ko sa ano, sa blue display, etong salamin, yung ano, headlight natin, lahat yan, mga throttle, ganyan. Ikinabit ko dito lahat. Pero merong mga bago dito sa bike mga kapadyak na ano, na wala dun sa nakaraan. Katulad nitong ano, ito. Ito mga kapadyak, ano to, kill switch. Meron tong button dyan sa ilalim na kulay pula ito. Yung kill switch na yan mga kapadyak, ito para to sa bafang na ano, na motor na mid-drive. Ayan o. So ito mga kapadyak, ang purpose nito, pagka naka-on yan, hindi gagana yung ano, yung mga assist ng motor. Halimbawa yung ano, walk assist, pedal assist, kahit itong throttle hindi gagana to. Halimbawa, ayan oh. Kahit ganyanin ko yan, naka-on yung ano. Naka level 1 yan, pero hindi gagana yung ano, walang nangyari. Pero syempre kung papatayin ko yan, ayan. Tapos kung ita-throttle ko to ngayon, gagana na yung ano. So nagkabit ako nito mga kapadyak para extra na security sa ano, sa bike ko. Halimbawa kung merong makialam o merong magnakaw, hindi nila basta-basta magagamit kung hindi nila pipindutin tong ano. Kasi itong pindutan na sana to, gusto ko sanang itago to dito banda na hindi nakikita ng mga ano, mga tao. Kaya lang yung ano niya, yung mounting option niya dito, kailangan doon siya ilalagay sa parehas ano, kasing kapal ng handlebar. Kasi nga yung pinakabilog niya, ayan. So ang ginawa ko na, ibinaliktad ko para yung button niya hindi makita ng mga tao. Ito pang isang bago mga kapadyak. Shifter natin dyan. Ito. Yung group set natin. Kasi nga, sa build na to mga kapadyak, ang ginamit ko ay Shimano Q's 9 speed, 11 to 41. So ito mga kapadyak, Shimano Q's tong ano natin. Itong mismong cassette. Itong kadena, Shimano Q's din yan. Tapos itong ano, derailleur. Tapos nagkabit din ako ng bagong ano, chainring dito na 42 yung ano, yung ngipin niya. Tapos ito 41. So halos 1 to 1 yung ratio ng ano. So yan yung build ko mga kapadyak, napakaganda. Tapos naglagay din ako ng bagong ano, pang-ulan dito. So napakalupit. Ayan, patayin mo natin. So ayan mga kapadyak, merienda muna tayo. Grabe, bumili ko na ano, Coke at saka yung ano, stick O dito. Hindi naman siya stick O pero yun ano, yung parang stick O sa atin, ano. Pag-usapan natin yung ano, yung group set na kinabit ko dito, yung Shimano Q's na 9 speed. Ano ba yung performance niya? Tapos ikumpara natin to sa ano, sa original na nakalagay diyan sa bike, yung ano, Dior na setup. Tapos SLX yung ano niya, yung shifter. So malupit. Pang malakasan yan mga kapadyak, medyo mahal. Ano ba yung pagkakaiba nila? So ito mga kapadyak, lilinawin ko sa inyo yung mga gustong bumili dyan ng Q's o yung mga Shimano na ano, mga Dior o SLX. Ano ba yung pagkakaiba dito sa Q's? So unahin natin yung ano, yung Dior mga kapadyak na group set. Ito alam naman na natin to, lalo na yung mga gumagamit talaga niya na ano, SLX, mga Dior rin ano. Yung shifter nila sa yung mga sa ano,
Okay na okay talaga, maganda yung performance. Lalo na sila, napakabilis nilang mag-shift ng ano, halimbawa, naglilipat ka na ano, umaano talaga yan. Walang delay halos. Yun yung napansin ko. Tapos ito namang Shimano Q's mga kapadyak. May lamok pa oh. Lang yan. Yan. Etong Shimano Q's mga kapadyak, 9 speed yung ginagamit ko. Ang napansin ko dito, kung ikukumpara ko dun sa ano, sa mga Dior nga. Ito, mas mabagal siyang mag-shifting mga kapadyak. Mabagal siya pero ano, pero walang tunog. Alam niyo 'yun. Hindi parehas ng ano, hindi parehas ng mga Dior na ano. Pagka nag-shifting ka, mararamdaman mo yung ano mga kapadyak, yung paglipat niya. Mararamdaman mo sa pedal, mararamdaman mo rin sa ano sa paa mo. Hindi katulad nito, minsan lilipat na yan pero hindi mo na mamalayan. Kaya lang mas mabagal siya. So, para sa akin mga kapadyak, yung ano, yung group set na Dior, yung mga SLX na ano, na Shimano. Bagay na bagay yan sa mga mahilig mag-downhill, mga normal na bike. O yung mga ano, mga nagbabike lang, mga MTB ganyan. Bagay na bagay yan kasi nga tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, pagka magigiring ka diyan, napakabilis. Lipat agad yan. Pero itong ano, Shimano Q's mga kapadyak, ang nakalagay dun sa ano, sa mismong ano nila, commercial nila na ano, ito mas matibay ito. Mas matibay, tapos yun nga ang shifting niya. Ano nga daw, medyo ano, banayad talaga kumpara dun sa mga ano, sa mga luma. Tapos ayan yung sasabihin ko sa inyo mga kapadyak. Kung ako papipiliin, halimbawa, ano ba yung bagay dito sa bike ko na ano, sa e-bike na ginagamit ko, kasi nga ang ginagamit ko mga kapadyak, 1000 watts na ano, na e-bike na mid-drive. So para sa akin, etong Shimano Q's, ito yung pinaka-best na nagamit ko na ano, na group set. Kasi nga tulad na sinabi ko sa inyo mga kapadyak, nung mga nakakarang ano, mga ilang taon na, ang ginagamit ko talaga mga ano, mga group set ay yung mga Dior, mga ganyan, no? Yung mga normal. Minsan nga bumibili pa ako sa internet ng mga ano, mga sa third party na ano, na mga cassette, mga shifter ganyan, sinusubukan ko lahat. Pero etong Shimano Q's, ito yung pinakabanayad sa lahat mga kapadyak. So bagay na bagay siya sa e-bike. Kasi ang napansin ko dito, pagka yung halimbawa sa ahunan o sa normal na ano, pagka nagigiring ako dyan mga kapadyak, lilipat yan ng ano, lilipat yung ano nyo na hindi ko namamalayan, walang tunog. Wala kang maririnig na kalansing, wala kang mararamdaman sa paa mo na ano. Ang mararamdaman mo lang na medyo bumibilis na yung bike mo pagka yung nagigiring ka na ano, na high gear. Okay na, mag lower gear ka, ganyan. Hindi mo mararamdaman yung pag ano niya, napakaganda, napakabanayad talaga. So, ayun, ang magiging ano nun, epekto nyo mga kapadyak, hindi masisira yung ano mo, yung group set mo agad kung ganyan yung ano, yung setup. Sana nga sa una pa pala ako, kaya lang ano, yung Shimano Q's, medyo bago-bago lang kasi yan. Ayun, sana pala nung paglabas niyan, ginamit ko agad. Grabe, napakaganda pala sa e-bike. So, yan yung pagkakaibang nila mga kapadyak. Pero syempre ito, isang buwan ko palang ginagamit. Ewan ko talaga kung ano yung magiging performance nito sa ano, yun sa long run ba, yung halimbawa abutin ba ito ng ilang buwan sa akin, yung kadena niya kung gaano katibay, na ilang buwan ba yung aabutin yan bago ko ano. Ang pinaka hindi ko lang gusto dito kasi nga yung group set na yan, yung derailleur cassette, tapos yung chain, yung kadena niya, saka yung shifter niya, isang grupo talaga yan. So hindi mo pwedeng anuhan, kasi link glide yung tawag nila. Hindi pares ng mga Dior na ano, hyper glide. So hindi mo siya pwedeng ano, halimbawa naputulan ako ng kadena, hindi ako basta-basta makapagpalit ng anuhan ko ng hyper glide na ano, na mga kadena. Pero syempre pwede siguro yan, wala namang problema. Pero yung design niya talaga, naka-design dun sa ano talaga yan. Siguro ba pag ginamitan ko to ng ibang type ng kadena, baka hindi na siya ganun kabanayad di ano. Pero syempre yung kadena halos, kung titingnan naman talaga natin yan, halos pare-pareho yung itsura. Pero syempre meron siguro silang ginawang ano, kakaiba, di ba? Para yung ano niya, yung pag-shifting niya talaga, sobrang ano, banayad talaga, wala kang maririnig. So ang ginawa ko na lang, bumili ko nitong group set, tapos bumili rin ako ng extrang kadena sa internet, sa AliExpress. Ayan. Sa mga interesado nga pala ano, ilalagay ko yung link dun sa description para ano, bilhin nyo na lang. Pero siguro sa Pilipinas makakabili kayo ng ano dyan, mura na ganyan mga kapadyak. Yan na lang gamitin nyo sa mga gumagamit ng e-bike dyan.
mga bafang 1000 watts na ano, o ano, BBS HD, BBS 02, mga ganyan, o yung mga Tongsheng na ano, na e-bike, subukan nyo si Shimano Fuse, mga kapadyak, na group set. Napakabanayad, grabe. Ito yung sa lahat ng mga nagamit ko na group set, ito yung pinaka best na ano, para sa ngayon talaga. Kaya lang, yung tibay niya, hindi ko pa nasusubukan kasi nga isang buwan pa lang ginagamit. So ayan mga kapadyak, ano, yan yung ano, yung resulta dito sa setup na bago ngayon. Ayan. So yung mga naka-e-bike diyan mga kapadyak, pagka halimbawa ma-afford nyo yung ano, yung ganitong setup na ano, Shimano Fuse na group set, hindi nyo naman kailangan na ano, halimbawa mid-drive yung gamit nyo, hindi nyo naman kailangan yung ano talaga 11 speed o 12 speed na ano, hindi na kailangan yan. Kasi itong 9 speed mga kapadyak, saktong-sakto to, 11 to 41. Napakalakas sa ahunan. Yung 41 na nangipin na yon, ano na yun, hindi ko na halos ginagamit. Ginagamit ko lang yon pagka yung pag halimbawa yung meron akong binibiling ano, sobrang mabigat talaga kasi nga nakatira kami sa taas ano, sa hills. Parang maliit na bundok. Tapos may hinihila akong parang kariton, yung ipapakita ko dyan sa ano, sa video. Ayan. Minsan punong-puno yan ng ano, mga kapadyak, mga karne, mga bigas, ganyan. Tapos mga yung kailangan namin sa araw-araw. Tapos eto, pagka yung naka first gear yan mga kapadyak, yun sa 41 na ngipin niya, ano talaga, halos hindi na naaabutan ng paa ko yung ano niya. Kasi nga ang lakas ng motor. So minsan yung ano, yung second gear lang yung ginagamit ko. Yung second gear yata niya mga nasa 38 o 36. So ano talaga, grabe, lakas sa ahunan. Sana nag-enjoy kayo. Ako medyo magi-enjoy pa ako ng konti dito sa ano, sa nature. Kasi nga si Mrs. nasa trabaho. So ngayon wala akong maano sa bahay. Dito na lang ako. Duyan-duyan muna dito sa malapit lang sa amin. Malapit sa tubig. Inom ng coke, mga steak, oh, ayan. Ha, sarap ng buhay, no? Ganyan yung buhay ng mga nasa ibang bansa mga kapadyak pag walang ginagawa. Hindi yung puro hirap lang. Lang iya. Sa mga kapadyak nga po pala natin dyan na palaging tumatangkilik dito sa mga video na ginagawa ko, maraming salamat po talaga sa inyo lahat ng mga ano. Ako, hindi naman talaga ako yung ano, yung sobrang ano sa YouTube. Gumagawa lang ako ng video pagka yung ano, wala akong trabaho, ganyan. Kundi man, meron akong time talaga. Kasi nga sobrang busy namin dito sa ano, sa ibang bansa. So minsan pagka yung wala kaming pasok, ayan, ganito na lang. Medyo nililibang na lang namin yung sarili namin. Katulad ngayon, ginagawa ko ito. Duyan ako dito, merienda, ayan o. Tapos, bike ng konti. So hanggang dito na lang po yung video natin mga kapadyak. Tapos, enjoy po kayo sa pagbabike. Tapos huwag niyo po kalilimutan, palagi po kayong mag-iingat. Kasi nga ano, lalo na kung diyan kayo sa highway magbabike. Doble ingat po kayo palagi, ayan. So enjoy na lang po. Maraming salamat po.